Matapos po ang ilang araw na pananahimik ni VP Sara Duterte dito po sa pagkakasibak kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III, ay nagsalita na po ang Vice Presidente at tila karma ang nangyari dito ho kay General Torre dahil sa matapos po ang 85 araw, 85 days, na pagkakapwesto bilang hepe ng Philippine National Police ay agad nasibak ito pong si General Torre. So hindi po napigilan ni VP Sara Duterte na magbigay po ng komentaryo at sinabi niya na talagang gano'n, no, mukhang nasa kapalaran ho ni General Torre na siya ay agad na masibak at magsilbing hepe lang po ng Philippine National Police na sa loob po ng 85 araw lang. Grabe ho, napakaikli, no? Ito, panoorin natin ang report. At ang sabi parang, ano ba to? Hindi raw niya masabi kung karma ba ho ito, ano? Kayo ho sa ating mga viewers dito po sa ating channel, ano ho ba ang sa tingin niyo ho rito? Ano niyo pananaw niyo rito? Karma ba ho ito o ano ba, natsambahan lang o paano? Ito pong si General Torre. Okay po, magbigay na po kayo ng komentaryo dito po sa ating channel at kung ano masasabi niyo rito, karma ho ba ito o hindi kay General Torre. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-like po yung ating channel. Ito ho, panoorin ho natin ito hong naging komentaryo o pahayag ni VP Sara Duterte sa pagkakasibak dito po kay General Nicolas Torre III. Ito po. Nagkomento na si Vice President Sara Duterte sa pagkakasipa kay dating Police Chief General Nicolas Torre, maging sa extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi, no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagkasibak ni General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Matatandaang si Torre bilang dating CIDG Chief ang namuno sa paghahain ng ICC arrest warrant kay former President Rodrigo Duterte Marso nitong taon. Ani VP Sara, ang pagtanggal sa pwesto ni Torre ay posibleng bahagi lang ng kanyang magiging kapalaran sa buhay. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa limpa. Ganon. Nauna nang ipinahayag ni Torre na wala siyang bitter feelings sa kanyang pagkakasibak sa pwesto at patuloy lang daw siyang babangon muli para i-redeem ang kanyang sarili. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. I just came back, bounced back, and do something again. Yan po, at napakinggan nyo yung naging pahayag ni VP Sara Duterte na kung saan ay parang sabi niya, ano ba to? Ano ba to? Karma ba to? Ano? Pero talagang ganyan ho, mga kababayan, at tila nasa, kumbaga sa guhit ng palad, nasa kapalaran po ni General Torre na maglingkod lang ho siya bilang hepe ng PNP sa loob po ng 85 days. Sa panig naman ho ni General Torre, binabanggit niya na ito raw po, no, talagang matindi ho ito sa napangyayari sa kanyang karir bilang pulis sa loob po ng, ilan ba sabi niya, 38 years. Parang ganito lang ho, pero sabi niya ho, ay babangon ako at parang babawi, bebelta. Yun ho mga kababayan, at sa kanyang pagkakalugmok ko ngayon, matapos na sibakin, no, bilang hepe ng Philippine National Police. Kasi sino ba naman mag-aakala? Marami ho nasupresa. Ako ho mismo nasupresa. Dahil kung ang pagkakaalam ko talagang grabe ho ang kapit nito ni General Torre mismo kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa isa po ito sa mga sabihin nating parang di umano'y ginamit, no? Tulad ho rito yung pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy. Talaga tinutukan niya pagka-aresto rito kay Pastor Kibuloy, nadagdagan ho yung kanyang yung balikat ng Estrella. Isa lang ho dati, naging 2 kaagad. Tapos naman ay ang ginawa ay ito naman ng persahan na pagpapaaresto at agad
na pagpapakulong sa ICC diyan po sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun ho talaga, at bagamat ito po yung napaka-unpopular, ito hong ginawa niya, at base nga po sa ginawang investigasyon sa Senado ng Senate Committee on Foreign Relations ay talagang labag sa batas. Hindi po binigyan ng due process ito pong si dating Pangulong Duterte, at pero yan po ay binaliwala ni General Torre. So, di ba? At talaga naman kaya yung galit po ng mamamayan ay ibinunton. Sakto ho, malapit na po mag-eleksyon Kaya yung mga kandidato ho ni Pangulong Marcos Jr. ay nangamote. Wala ho, ilan lang ho lungsot yung iba, mga inampun lang ho ito. Hindi talagang kanya na kandidato, mga kababayan. So, yun po ang naging dahilan. Kaya mismo, di ba, sabi nga ni Congressman Toby Chanco na nagsilbing campaign manager ng alyansa, yung kanilang binuong alyansa, talagang nagulat ho siya. Kasi, bakit ganon? Kung kailan ba naman na malapit ng eleksyon, dalawa ho pinatapon po si dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pangalawa, pina-impeach diyan po sa Kamara ito pong si VP Sara Duterte. So, yun ho, mga kababayan. Okay, so yun lang po. At kayo ho, ano bang paniniwala niyo ho rito? Makakabangon pa ho ba itong si General Torre sa pagkakalugmok matapos na supresang ito po ay sibakin bilang hepe po ng Philippine National Police? Sabi po ng Vice Presidente, ano ba yan? Parang, di masabi, karma ba o ano man? O talagang nasa guhit ng kanyang kapalaran na 85 days lang po manunungkulan bilang hepe ng Philippine National Police. Kayo ho, magbigay na ho kayo ng comment. Ano po masasabi nyo rito? Dito ho kay General Torre. Karma ho ba ito o ano? Sige po, comment na po. Okay, maraming salamat po sa mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.